Balita naman sa mga lalawigan, rumagasa ang lahar na may kasamang malalaking tipak ng bato sa Canlaon City sa Negros Oriental. Kasunod yan ng mga pag-ulan matapos pumutok ang bulkang Canlaon. Unang nagkulay abo ang tubig sa ilog dahil sa lahar. Umabot pa ang tubig hanggang sa barangay Biak na Bato sa bayan ng La Castellana. Ayon sa mga residente, heto na ang pinakamatindi nilang naranasang pag-agos ng lahar. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan sa lugar. Inaalam naman ng FIVOX ang lawak ng pinsalang iniwan ng lahar at ashfall sa lalawigan. Pawang mga Chinese ang inaresto sa sinalakay po na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa naturang compound ay nagsasagawa umano ng mga illegal na aktibidad ang mga dayuhan gaya po ng human at sex trafficking at torture. Triple daw ang laki nito kumpara sa nauna pong sinalakay na Pogo Hub sa Bamban-Tarlac. Sa kabuuan, 158 mga foreigners ang nasagip ng salakayin ang Lucky South 99 compound. Kabilang rito ang mga Vietnamese, Malaysian, Burmese, Korean at maging ilang Chinese. Bukod sa mga dayuhan ay may nasagip ding 36 na mga Pilipino. Kwento ng isa sa mga foreigner, kinidnap siya noong Abril. Magbabakasyon lang daw siya sana sa Boracay, pero paglapag daw niya sa NAIA, nawala ang kanyang pitaka. Isang kapwa Chinese daw ang nag-alok ng tulong pero bigla na lamang daw siyang dinala sa Pampanga at ikinulong ng higit 1 buwan. Bukod sa kidnapping, meron din umanong tinorture o pinahihirapan. Isang araw ang namatay at pinakremate kaagad. May crematorium doon? Giit ng abogado na may-ari ng lupa, hindi nila alam na may mga nangyayaring pogo operations sa lugar. Talaga na, attorney. Iniimbestigahan na po ito ngayon ng PAOCC. Alamin din kung may pananagutan dito ang lokal na pamahalaan. Sa Angeles City naman, milyon-milyong pisong halaga ng shabu at mga cellphone na ginagamit din sa mga pogo operations ang nasabat. Nasa 500 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang nakuha ng PIDEA sa buy-bust operation. Nahuli naman ang 3 Chinese na suspect. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, supplier ang 3 ng droga sa mga pogo worker. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ngayon po'y viral ang video ng pananakit sa isang bata sa Umingan, Pangasinan. Sa video, kitang nakaupo sa labas ng isang tindahan ang 2 batang lalaki. Sunod na dumating ang isang lalaki at pinagsasampal ang mga biktima. Napaiyak po ang bata habang tumakbo palayo ang kasama niya sa takot. Ayon po sa lola ng biktima, nagdugo ang tenga ng bata sa lakas ng sampal. Ayon sa Umingan Police, tatay ng kalaro ng biktima ang nanampal sa bata. Tinagawan daw kasi ng biktima ng laruan ang kalaro nito. Ayon po naman sa suspect, nadala lamang siya ng bugso ng damdamin kaya't kanyang nasampal ang biktima. Humingi siya ng patawad mula sa pamilya ng biktima. Sa kabila niyan, porsigido ang pamilya ng biktima na ituloy ang kaso laban sa suspect. Nagsimula na ang tag-ulan pero hanggang ngayon ay umaaray pa rin ang mga taga Zamboanga City dahil sa epekto ng El Nino. Hanggang ngayon kasi ay nananatiling manipis ang supply ng tubig sa lungsod. Sunod-sunod na ang nararanasang pag-ulan nito ng mga nakalipas na araw. Pero hindi ito sapat para pataasin ang level ng tubig sa Pasonanca Watershed. Dito kumukuha ng tubig ang nasa 60 barangay ng Zamboanga City. Kasalukuyang nasa 74 meters ang water level ng Pasonanca Watershed na mas mababa na sa normal na water level. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.